Banata 386. Nang makita ang pagtanggi ni Sebastian na umalis, nadama ni Bruce ang magkahalong pasasalamat, pagkadismaya, at pagsuko. Matapos mapagtanto ang pagiging matatag ni Sebastian, sinimulan ni Bruce na isalaysay ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Nagsimula ang lahat kay Julian, ang patriarch ng pamilya Lennon. Si Julian ay nagsagawa ng isang masamang pamamaraan ng paglilinang na nagdulot ng pinsala hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa kanyang sarili. Dapat ay nagretiro na si Julian dahil nasa 70s na siya ngayon at kapareho ng henerasyon ng ama ni Bruce. Gayunpaman, nagpatuloy siya hindi dahil sa pagnanais, kundi dahil ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Harry Lennon, ay pumanaw na. Dahil sa masamang paraan ng pagtatanim ni Julian, naging imposible para sa kanyang mga babae na mabuhay ng matagal. Hanggang sa siya ay halos 30 na sa wakas ay nakasama niya si Harry sa isa sa kanyang mga asawa. Gayunpaman, si Harry ay ipinanganak na mahina at may sakit dahil sa matagal na lason. Gumamit si Julian ng hindi mabilang na mga pamamaraan upang mapanatili siyang buhay, at laban sa mga posibilidad, nakaligtas si Harry hanggang sa pagtanda. Di nagtagal pagkatapos ng kasal ni Harry, namatay siya, na iniwan si Julian na nawasak. Naniniwala siyang isinumpa ang kanyang lahi hanggang sa ihayag ng kanyang manugang na babae ang kanyang pagbubuntis at kalaunan ay isinilang ang kambal na sina Luke at Cassandra. Tuwang-tuwa si Julian at inipit ang lahat ng kanyang pag-asa kay Luke sa pamamagitan ng pag-aayos sa kanya upang maging nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lennon. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang asawa, mga babaeng punong guro, at anak sa kanyang masamang paraan ng pagtatanim, hindi nagpakita ng pagsisisi si Julian. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang masamang pagsasanay ng ikapitong antas ng kanyang Fatal Viper Technique at nakipagsabuatan kay Francis para lasunin si Bruce. Sa tulong ng kagalang-galang na elder ng pamilya Sanders, si Ian, tinambangan nila si Bruce at matinding nasugatan. Ang mga miyembro ng pamilyang Sanders na lumaban ay walang awa na pinatay, at ang mga nakaligtas ay tumakas. Si Harvey, na malubhang nasugatan, ay itinuring na patay matapos lumubog ang kanyang escape boat. Sa kanyang kabaliwan, natagpuan ni Julian ang asawa ni Bruce na si Renee, maganda pa rin at marangal at sinubukan niyang ipilit ang sarili sa kanya. Sa halip na tiisin ang kahihiyan, pinili ni Renee na wakasan ang kanyang buhay. Bastos. Sigaw ni Sebastian. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa lupa, na durog-durog ang batong sahig. Napatingin sa kanya si Bruce na nagtataka. Sebastian, nakarating ka na ba sa Divine Realm? Tumanggaw si Sebastian. Mr. Sanders, don't worry. I promise I'll find a way to rescue you and Lana. Pagbabayaran ko sila sa ginawa nila. Napailing si Bruce na may mapait na ngiti. Napakatanga mong maabot ang Divine Realm sa murang edad. Maliwanag ang iyong kinabukasan, ngunit hindi ngayon ang oras para sa padalos-dalos na pagkilos. Ang pamilya Sanders ay may mga taksil sa kanila, kabilang ang ilang mga banal na Grandmaster. Nakakatakot ang Fatal Viper Technique niya. Kahit nasa peak ko, hindi ako sigurado kung matatalo ko siya. Hindi may kakaila ang talento mo, Sebastian, pero delikado ang pagharap sa mga batikang master na ito. Maging matyaga at huwag ipagsapalaran ang iyong buhay sa isang walang saysay na pagtatangka na iligtas kami. Mr. Sanders, trust me. I won't act recklessly. I'll wait for the right moment. Let me try to heal you, ani Sebastian. Walang pag-asa. Nalasan ako ng walang lunas na Reaper's Grasp. Nagdurusa din ako sa nakamamatay na lason ng Fatal Viper Technique ni Julian. Ang lason ay umabot na sa aking puso. Ang aking mga araw ay bilang. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Bruce. Ang isang dating makapangyarihang bayani ay ibinaba. Walang lason na walang lunas. Subukan ko, giit ni Sebastian. Pagkatapos ay kumuha siya ng Purple Miracle Pill at ibinigay kay Bruce. Nagpatuloy siya sa flying acupuncture. Gamit ang espiritual na enerhiya, pinaandar ni Sebastian ang pamamaraan ng pagpasok ng siyam na pilak na karayom at inilipat ang kanyang enerhiya sa mga ito. Kaagad,
Ang 9 na karayom ay nagsimulang pumuti at nanginginig ng matindi habang nagsisikap silang labanan ang lason. Kabanata 387. Halos kaagad, ang unga karayom ay naging madilim, at ang mga itim na patak ng dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanila. Habang ang mga patak na ito ay tumama sa sahig, sila ay sumirit at natunaw, na nagpapakita ng malakas na lason sa loob ni Bruce. Kahit sinong regular na tao ay matagal nang sinipa ang balde. Ang advanced cultivation base ni Bruce ay nagpanatiling buhay sa kanya hanggang ngayon, kahit na ngayon siya ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Sa halip na patayin siya, mas pinili ni Julian na sarap sa dahan-daang pagpapahirap kay Bruce. Wala silang malalim na puot, at ang mga aksyon ni Julian ay naglantad sa kanyang malupit na pagkatao. Ang proseso ng detoxification ay tumagal ng mahigit 10 minuto. Sa pagtatapos, si Sebastian ay namutla, ang kanyang noo ay makinis sa pawis. Nasa bingit na siya ng pagbagsak dahil sa pagod. Noon, naubos na ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya para alisin ang mga karayom. Mr. Sanders, ano ang pakiramdam mo ngayon? Lumiwanag sa mukha ni Bruce ang pagtataka habang sumagot, Sebastian, hindi ko alam na mayroon kang ganitong kasanayan. Karamihan sa mga lason sa aking katawan ay naporgana, at nakakapagpadala pa ako ng kaunting enerhiya. Nakaramdam ng pag-asa si Bruce. Ang kawalan ng pag-asa ang tanging kasama niya, ngunit ngayon, ang pag-asam ng ganap na pag-detox at pagbawi ng lakas ay nag-aalok ng pagkakataong iligtas sila na at makatakas, kung hindi man makamit ang ganap na paghihiganti. Huminga ng malalim si Sebastian at sinabing, Mr. Sanders, pahinga muna ako saglit. Tatapusin ko na ang natitirang lason sa katawan mo. Sebastian, salamat sa pagligtas mo sa akin, pasasalamat ni Bruce. Kung tutuusin, mahirap humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Ito ang dapat kong gawin, sagot ni Sebastian. Umupo siya ng naka-cross-legged para makabawi. Uminom siya ng kalahating purple miracle pill at nag-circulate ng enerhiya para pinuhin ito habang unti-unting nanambalik ang kanyang enerhiya. Sebastian, may paparating, biglang babala ni Bruce. Naramdaman din ito ni Sebastian. Mabilis siyang tumayo at tinakpan ang naaawang na sahig ng tuyong damo. Si Cassandra iyon. Ethan, bakit parang namumutla ka? Tanong ni Cassandra. I was discussing something with Bruce and had a sudden insight. I started cultivating right here and almost went berserk sa aking pagmamadali. Thankfully, I managed to avoid a disaster, paliwanag ni Sebastian. Nanatiling may pag-aalinlangan si Cassandra at naghihinala siyang tiningnan. Mr. Ethan, sumama ka sa akin. I need to talk with you. Nilock ni Sebastian ang pinto ng selda at sinundan si Cassandra palabas ng pitan. Tungkol saan ito, Miss Lennon? Tanong niya. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, sagot ni Cassandra na may lihim ng ngiti. Dinala ni Cassandra si Sebastian palayo sa Sanders Manor at pumasok sa isang kotse. Siya mismo ang nagmaneho. Sa kabila ng mga tanong ni Sebastian, tumanggi si Cassandra na ihayag ang kanilang destinasyon, na naging dahilan upang hindi siya mapalagay. May kung ano kay Cassandra na nagpahiwatig ng paparating na panganib. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto siya sa harap ng isang liblib na vilya na nasa tabi ng bundok na napapaligiran ng kakahuyan. Ang lugar ay liblib. Sinundan ni Sebastian si Cassandra sa loob ng vilya. Sinenyasan niya ito na maupo sa sopa at kumuha ng isang garapon ng alak. Ito ang Centennial Wine. Iniipon ko na. Sabihin mo sa akin ang lasa. Ms. Lennon, please, sabihin mo na lang muna sa akin kung tungkol saan to. Hindi ko ma-enjoy ang alak kung hindi, sabi ni Sebastian. Anong nagmamadali? Inom muna tayo. Ibinaba ni Cassandra ang isang baso at sinabing, no poison. Maingat pa rin, sumangot si Sebastian ng alak bago maingat na humigop. Napalitan ng matagumpay ng ngiti ang mukha ni Cassandra nang inumin ni Sebastian ang alak. Kabanata 388. Ang sarap nito. Hindi napigilan ni Sebastian na purihin ang Centennial Wine. Ang alak ay may masaganang, matagal na lasa. Higit sa lahat, sa pag-agos nito sa kanyang lalamunan,
Nag-apoy ito ng mainit na agos na kumalat sa kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng purong enerhiya na madaling mapadalisay upang mapahusay ang kanyang paglilinang. Isang tasa lang, halos kalahating onsa, ay katumbas ng kalahating araw ng mahirap na paglilinang para kay Sebastian. Bilang isang banal na Grandmaster, ang enerhiya na maaari niyang maipon sa kalahating araw ng mahirap na paglilinang ay makabuluhan. Ang nag-iisang tasa na ito, kung isusubasta, ay kukuha ng hindi bababa sa $1,000,000, sa pag-aakalang mahahanap ito ng isa. Ang anumang bagay na may kakayahang palakasin ang base ng paglilinang ay talagang napakahalaga. Masaya ako na nagustuhan mo to. Heto, uminom pa, sabi Cassandra sabay buhos sa kanya ng isa pang baso. Mr. Ethan, narinig ko mula sa patriarch ng pamilya Sanders na naging middle stage divine grandmaster ka na. Totoo ba iyon? Tanong niya. Oo, tama iyan, sagot ni Sebastian, na iniinom ang kanyang inumin. Hindi lang siya nandoon para sa alak, ang pagkakataong pagandahin ang kanyang cultivation base ay napakagandang palampasin. Ipinagpatuloy ni Cassandra ang pag-refill ng kanyang baso ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang halos 10 tasa, medyo nakaramdam si Sebastian sa sarili. Mr. Ethan, anong tingin mo sa kapatid ko, Luke? Out of the blue na tanong ni Cassandra. Mr. Luke is incredibly gifted. His potential knows no bounds, sagot ni Sebastian. At paano naman ako? Nakangiting tanong niya. Natigilan si Sebastian. Sinusubukan ba siyang akitin ni Cassandra? As in para akitin si Ethan. Agad na nabasa ni Cassandra ang kanyang iniisip at inilibot ang kanyang mga mata. I mean, ano sa tingin mo ang talent ko? Oh. MS Lennon, ang iyong mga talento ay katumbas ng kay Mr. Luke, sabi ni Sebastian bago ibinaba ang kanyang ulo. Natagpuan pa rin niya ang kanyang medyo mapanganib. Payag ka bang suportahan ako? Pinindot ni Cassandra. MS Lennon, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Sige. I'll cut to the chase then. My abilities match Luke's. Kung susuportahan mo ako, sisiguraduhin kong kapag ako ang naging padre de pamilya, tutulungan kitang maabot ang late stage ng Divine Grandmaster. Natigilan si Sebastian. Hindi niya inaasahan ang ganoong ambisyon mula sa kanya. Pero babae ka. Hindi ba President Yum? Tanong ni Sebastian. Maging sa Phaedra Island, sa lahat ng marangal na pamilya, ang mga Bolme ay hindi pa naging pinuno ng isang pamilya maliban kung walang lalaking tagapagmana. Kung ganoon mauna na ako. Wala pang babaeng namumuno bago si Reyna Elara I, pero binago niya iyon. Kung kaya niya, kaya ko rin. Ang tanong, kasama ka ba? Sabi ni Cassandra. Sumandal siya sa mesa habang nakalok ang tingin sa kanya. Ang kanyang presensya ay sapat na upang takutin ang karamihan. Kahit na hindi natatakot si Sebastian, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Pagtingin sa kumikinang nitong labi, hindi niya napigil ang malunok. Biglang bumilis ang hininga niya, at pati dugo niya ay parang kumukulo. Napagtanto ni Sebastian na may mali kahit na bahagyang hamina ang kanyang determinasyon mula nang baguhin ang kanyang paraan ng paglilinang, hindi siya dapat madaling maapektuhan. MS Lennon, may nilagay ka ba sa alak? Tanong niya. Huwag kang mag-alala. Isa lang yung stimulant para matulungan kang mag-relax at magsaya, sagot ni Cassandra na may nakakalokong ngiti. Sinumpa ni Sebastian ang kanyang kapabayaan. Hindi niya natukoy ang gamot sa alak, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito lason. MS Lennon, ako ang elder mo. Hindi ito tama, sabi niya. Kabanata 389. Pulang-pula ang mukha ni Cassandra sa kalihiyan. Mr. Ethan, what were you thinking? May inayos akong babae para sa iyo. Sumama ka sa akin. Pagkatapos ay dinala niya si Sebastian sa isang silid na may malaking kama, kung saan nakahandusay ang isang dalaga. Ang babae ay may nakamamanghang mukha at figure. Nakasuot lang siya ng manipis na pantulog na tumambad sa kanyang mahaba at balingkinitan na binti. Natuyo ang bibig ni Sebastian dahil sa nakita, at kumulo ang kanyang dugo. Gayunpaman, ang babae ay tila natutulog at hindi nag-react sa kanilang presensya. Siya ay
Akala ni Cassandra ay nakilala niya siya. Yes, she's my brother's beloved. Her body and looks is top-notch. Alam kong kanina ka pa nakatitig sa kanya, kaya inayos ko ito para sa iyo. Hindi pa, pagtutol ni Sebastian. Stop lying. The way you look at her gives you. Go ahead. Don't worry. Walang makakaalam, sabi ni Cassandra. Tumalikod na siya para lumabas ng kwarto, pero hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gulat na bulalas ni Cassandra. Nagpupumiglas siyang kumawala, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ni Sebastian. Nag-init ang mga mata ni Sebastian, at mabilis ang kanyang paghinga. Siya ay nagmukhang isang gutom na lobo, kahit na sinusubukan pa rin niyang gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya upang kontrahin ang gamot. Ngunit ang aphrodisiac na ito ay hindi katulad ng ibang lason dahil nilabanan nito ang kanyang mga pagtatangka na pinuhin ito. Ang malaking dosis na nainom niya ay nagpapataas lamang ng epekto nito, na nagtulak sa kanya sa bingit. Alam niyang malapit na siyang mawalan ng kontrol, hinigit ni Sebastian si Cassandra palapit. Ni-drugs mo ako, kaya tutulungan mo akong harapin ito. Halika na. Hinayla siya nito sa kanyang mga bisig. Ang pakiramdam ng malambot at mainit na katawan nito sa kanya ay nagdulot sa kanya ng ligaw. Ang pagnanasang ipilit ang sarili sa kanya ay agaran. Bitawan mo ako. Sigaw ni Cassandra na may halong takot at galit ang boses. Itinaas niya ang kamay para hampasin ang ulo ni Sebastian. Ang kanyang palad ay kumikinang sa nakakatakot na enerhiya, isang tanda ng isang banal na Grandmaster. Sandaling nagulat si Sebastian. Si Cassandra, 23 o 24 lamang, ay nakarating na sa Divine Realm. Siya ay isang pambihirang talento. Ngunit hindi natakot si Sebastian. Madali niyang nahawakan ang palso nito habang ang kabilang kamay naman ay pinupunit ang kanyang damit, na naglalantad sa anyang maselang balat. Ang kanyang dibdib, na halos hindi na itago, ay lumalakas sa bawat paghinga. Waputol ang kontrol ni Sebastian, at gutom siyang tinitigan, na palunok. Papatayin kita. Sigaw ni Cassandra. Pilit niyang tinatakpan ang sarili habang sinusuntok siya. Hindi nabigla si Sebastian. Walang kahirap-hirap niyang sinalo ang kamao niya at pinigilan ang lakas nito. Sa isa pang putok, pinunit niya ang higit pa sa kanyang damit, iniwan siyang halos ganap na nakalabas. Isang makapidyo hiningang tanawin ang nahayag, na may 2 piraso na lamang ng panloob na kasuotan ang natitira upang protektahan ang kanyang kahinhinan. Hindi na nakapagpigil pa, sinugod ni Sebastian si Cassandra. Sinubukan ni Cassandra na ipagtanggol ang sarili, ngunit napakalaki ng kapangyarihan ni Sebastian. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang kakayahan. Noon, mabilis siyang pinahiga ni Sebastian sa lupa at hinubad ang huli niyang damit, pati na rin ang damit niya. Hindi. Please, bitawan mo ako. Pagmamakaawa ni Cassandra habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ngunit huli na. Napuno ng kanyang mga iyak sa sakit ang silid habang bumabaon ang kanyang mga kuko sa likod ni Sebastian. Kabanata 390. Sa ilalim ng impluwensya ng droga, ganap na nakalimutan ni Sebastian kung ano ang ibig sabihin ng pagiging banayad. Ang kanyang mga kilos ay magaspang at walang humpay, na para bang ang kinikimkim ng malalim na samaplob kay Cassandra at determinadong pahirapan siya. Hindi napigilan ni Cassandra ang pagpakiusap kahit anong pilit niya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, na pumukaw ng pakikiramay sa sinumang maaaring nakasaksi sa kanyang paghihirapan. Si Sebastian, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pakikiramay. Nakatuon lamang siya sa sarili niyang kasiyahan. Kinakamot ni Cassandra ang kanyang likod sa desperasyon, nag-iwan ng malalim na pulang marka. Ngunit tila nalilimutan ni Sebastian ang sakit habang patuloy ang kanyang walang humpay na mga galaw na parang makinang walang kapaguran. Ang pagsubok na ito ay parang isang matinding labanan, kung saan hawak ni Sebastian ang itaas na kamay habang si Cassandra ay lubos na sunod sa urine. Pakiramdam niya ay nahuhulog na ang kanyang katawan ngunit wala siyang lakas para lumaban. Sa kalaunan, naabot niya ang kanyang limitasyon at buong lakas niyang itinulak si Sebastian palayo.
Nang samantalahin ang pagkakataon binaligtad siya ni Sebastian at itinulak siya sa lupa bago pa man siya nagtangkang bumangon. Isang masakit na sigaw na naman ang pinakawalan ni Cassandra bago sumuko sa kanyang kapalaran. Nakagat niya ang kanyang labi, naghahanda sa kung ano ang mangyayari. Samantala, kagigising lang ng dalaga sa kama. Nilagyan din siya ng droga kanina ni Cassandra kaya nontog agad siya kay Sebastian pagkatayo niya. Nang maramdaman ang pagbabanta, saglit na iniwan ni Sebastian si Cassandra at ibinaling ang atensyon sa babae sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ang gabing iyon ay nakatadhana na walang tulog. Walang kahirap-hirap na dinaig ni Sebastian ang dalawang babae, na iniwan silang walang magawa laban sa kanyang pagsalakay. Nagpatuloy ang pakikipagtalik hanggang madaling araw, at nang sa wakas ay natapos na, bumagsak si Sebastian, nakaramdam ng lubos na pagod ngunit tuwang-tuwa. Hingal na hingal siya sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi lang physically satisfied ang naramdaman niya, pero nadiskubre niya rin na virgin pa pala si Cassandra. Ang pagsipsip ng kanyang passive energy ay makabuluhang nagpalakas sa kanyang cultivation base. Gayun din, natanggap ni Cassandra ang ilan sa kanyang aktibong enerhiya, na pinahusay ang kanyang sariling cultivation base. Sa kabila ng sakit at pagod, itinulak ni Cassandra si Sebastian. Napaupo siya, napansin ang mga bahid ng dugo sa sahig. Ang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, naglalayo ng isang malakas na sampal sa ulo ni Sebastian. Ngunit bago siya hamampes, huminto siya. No, I can't do this. What's done is done. Killing this jackass won't change anything, and my sacrifice would be in vain, naisip niya, unti-unting pinapakalma ang sarili at pinipigilan ang labis na galit. Si Sebastian, kahit pagod, ay nanatiling alerto. Nang makita ang magkasalungat na ekspresyon ni Cassandra, isang maninang ngiti ang pinakawalan niya. Maswerte ka at hindi nangyari ang sampal na iyon, kung hindi, patay ka na, sabi ni Sebastian, na naging sanhi ng lamig sa gulugod ni Cassandra. Alam niyang hindi nagbibiro si Sebastian. Wala siyang laban sa kanya. You bastard. I generously offered you a woman, and you had the audacity to touch me too. You're a monster. Galit na iniluwa ni Cassandra. Ngumisi si Sebastian. Don't act all high and mighty. You had your own schemes too. Wala ka bang balak na hulihin ako sa isang kompromiso na posisyon para lang ma-blackmail mo ako sa paggawa ng iyong bidding? Kumulo ang galit ni Cassandra. Dahil naiintindihan mo iyon, makinig kang mabuti. Mula ngayon, susundin mo ako at gagawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, sasabihin ko sa aking lolo ang lahat, at ang kamatayan ay hindi maging isang pagpipilian, pagbabanta niya. Walang pakialam na nagkibit balikat si Sebastian. Maaari kitang tulungan na maging susunod na pinuno ng pamilya, ngunit kailangan mong gumawa ng isang bagay para sa akin bilang kapalit. Anong gusto mo? Maingat na tanong niya. Tulungan mo akong iligtas si Lana Sanders, sagot niya.